Noong Enero 2005, isang insidente ang naganap sa Divisoria Market sa Maynila kung saan isang treasurer ng paluwagan ang tumakas dala ang 50 milyong piso. Tumakas si Lenny, tinangay niya lahat ng pera natin sa paluwagan. Ilang araw bago ang Pasko, ang abalang Divisoria Market ay biglang nagimbal. Ang nawawalang treasurer ay ang 43 taong gulang na si Elena Lenny Reyes. Mahigit 20 taon na siyang nagpapatakbo ng isang tindahan ng tela at siya ang pinagkakatiwalaang treasurer ng 3 malalaking paluwagan sa loob ng palengke. Kapag kay Lenny mo ipinagkatiwala, walang mawawalang ni isang sentimo. Ganyan ang paniniwala ng lahat ng mga negosyante. Ngunit isiniksik niya sa isang malaking maleta ang 2,000 piraso ng 1,000 pisong papel na may bigat na halos 25 kilo, katumbas ng 2,000,000 piso at naglaho na parang bula. Lumipas ang 1 taon, 5 taon, at 10 taon, ang mga negosyanteng naloko sa paluwagan ay umiyak ng dugo at napunta sa lansangan. At ang birth certificate ni Elena Reyes ay idineklarang walang bisa sa utos ng korte. Walang mga tala ng komunikasyon, walang record ng pagpapagamot sa ospital, at walang kahit anong transaksyong pinansyal. Para siyang isang taong hindi kailanman umiral sa mundong ito. At pagkatapos ng 15 taon, noong Agosto 9, 2020, alas 6 ng umaga, sa isang tahimik na nayon sa labas ng Tanay, Rizal, kung saan bumuhos ang 400 mm ng ulan sa loob ng 2 araw dahil sa habagat. Habang sinusuri ang pinsala ng ulan, napahinto ang barangay captain na si Pedro Pedring Villanueva nang madaanan niya ang isang bakuran ng isang bahay bukid. "Ano to? Buto ng tao!" Nang walang kamalay-malay na sinilip ni Kapitan Pedring ang bitak sa lupa sa bakuran, isang nakapangingilabot na sigaw ang kumawala sa kanyang bibig. Doon, nakabalot sa 3 patong ng itim na plastik, ay may isang buong kalansay na nakabaluktot at nakalibing. Ang pagkakakilanlan ng nakapangingilabot na bangkay na natagpuan sa ilalim ng isang bulok na kulungan ng aso ay walang iba kundi ang treasurer na si Elena Reyes, na naglaho 15 taon na ang nakalipas mula sa Divisoria Market. Dala ang milyon-milyong piso. Hindi siya tumakas papuntang ibang bansa. Sa loob ng 15 taon, nakalibing siya sa ilalim ng malamig na sementong sahig na iyon. Ano nga ba ang nangyari sa kanya noong gabing iyon ng 2005 habang bitbit ang maleta na may 12 milyong pisong cash? Bakit sa isang bakuran pa sa Tanay siya natagpuan kung saan wala naman siyang anumang koneksyon at sa ilalim pa ng isang bulok na kulungan ng aso? At saan napunta ang nawawalang 22 pisong cash? Upang mabigyan ng katarungan ang kanilang mga hinaing, bago magsimula ang kwento, mangyaring mag-subscribe, i-like, at mag-iwan ng komento kung saan ninyo kami pinapanood. Ang mainit na suportang iyon ay magbabalik bilang malaking biyaya sa inyong pamilya at mga anak. Simulan na natin ang kwento. Noong Agosto 8, 2020, sa buong Tanay, Rizal, 2 araw nang bumubuhos ang malakas na ulan na umabot sa higit 400 millimeters. Ang lupa mula sa gilid ng bundok ay rumagasa pababa sa nayon, nagdulot ng pagguho ng mga pader at pagkasira ng mga bakuran. Kinabukasan ng madaling araw, nang tumila na ang ulan, isinuot ni Barangay Captain Pedro Pedring Villanueva ang kanyang bota at nilakad ang maputik na daan upang suriin ang lawak ng pinsala. Sana naman ligtas ang lahat. Pinunasan ni Kapitan Pedring ang pawis sa kanyang noo at binilisan ang paglakad. Pagdating niya sa likod bahay ng bukid ni Felicidad Santos, napahinto siya dahil sa pagguho ng lupa mula sa bundok. Ang lumang kulungan ng aso ay tumagilid at ang sementadong pundasyon sa ilalim nito ay may malaking bitak. "Naku!" Gumuho ang likod bahay ni Aling Feli. Kailan pa tumagilid itong kulungan ng aso? Yumuko si Kapitan Pedring upang silipin ang bitak sa semento.
May mga piraso ng itim na plastik na inanod ng tubig ulan na nakahalo sa putik. Anong amoy to? Tinakpan ni Kapitan Pedring ang kanyang ilong at sinuri ang loob ng plastik. Ang nakausli mula sa plastik ay walang iba kundi isang puting piraso ng buto na mukhang buto ng tao. Ah! Ano to? Buto ng tao. Napaupo sa putik si Kapitan Pedring at sumigaw. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at mabilis na tinawagan ang 911. Police station? Dito po sa Tanay. May nakita kaming buto ng tao sa ilalim ng kulungan ng aso sa isang bakuran. Agad na dumating sa lugar ang mga pulis at ang scene of the crime operatives. Soko, team, maingat na sinimulang gibain ng mga investigador ang semento. Dahan-dahan sa paghukay. Huwag sirain ang ebidensya. Sa lalim na halos 1 metro, isang kalansay na nakabalot sa ilang patong ng itim na plastik ang ganap na lumitaw. Habang sinusuri ang ayos ng ngipin at istruktura ng buto ng kalansay, nagsalita ang isang miyembro ng Soko na may seryosong mukha. Babae ito, base sa hugis ng balakang, sa estado ng pagkabulok. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay hindi bababa sa 10 taon na ang nakalipas. Si Felicidad Feli Santos, na nagising at lumabas sa bakuran, ay nakatayo sa labas ng police line na namumutla ang mukha. Nanginginig ang 2 kamay ni Feli at hindi makapagsalita. Lumapit ang isang investigador, kinuha ang kanyang notebook at itinuon ang tingin kay Feli. Kailan ninyo ginawa itong kulungan ng aso? Lumunok si Feli at tumitig sa mukha ng investigador ng blanko sa loob ng 3 segundo. Mga 10 taon na. Mahigit siguro. Kinailangan pa ng 10 araw bago matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay, ngunit ang tunay na simula ng kwento ay nagsimula 15 taon na ang nakalipas. Noong Enero 2005, ang Divisoria Market sa Maynila ay puno ng buhay dahil papalapit na ang Pasko. Si Elena, Lenny Reyes, na sabay-sabay na treasurer ng 3 paluwagan, ang sa mga nagtitinda ng tela, sa mga nagtitinda ng handicrafts, at sa mga nasa food court, ay isang taong may ganap na suporta mula sa mga kapwa negosyante. Alam mo naman kung gaano kametikuloso at katalino si Lenny natin. Hindi nagtitipid sa papuri ang mga negosyante tuwing dumadaan sila sa tindahan ng tela ni Elena. Ngumingiti si Elena at bumabati sa kanila. Ngunit kapag mag-isa na siya sa loob ng kanyang tindahan, malalim siyang napapabuntong hininga. Hindi ko na naman nabayaran ang interes ngayong buwan. Paano na to? Kapag bumalik na naman ang mga 5,006, tapos na ang negosyo ko. 5 taon na ang nakalipas mula nang hiwalayan ni Elena ang kanyang asawang si Jose Joey Cruz dahil sa pangangaliwa nito. Dahil sa pagdami ng mga malalaking mall, bumagsak sa kalahati ang benta ng kanyang tela at dahil hindi na niya kayang bayaran ang renta at mga gastusin, lumaki ng lumaki ang kanyang utang sa mga nagpapautang. Ang unang beses na ginalaw niya ang pera ng paluwagan ay maliit na halaga lamang, ngunit para mabayaran ang mga utang, pineke niya ang mga talaan at ang halagang kanyang ninakaw ay umabot na sa halos 40 milyong piso. Pagkatapos ng Pasko, tingnan natin lahat ng libro. Yung mga miyembro na malapit ng matapos ang termino, gusto nilang magkaroon ng audit. Isang araw, nang dumating ang mga miyembro ng paluwagan ng mga nagtitinda ng tela upang ipaalam ito, basang-basa ng malamig na pawis ang mga kamay ni Elena. Sa oras na buksan ang mga libro, malalantad ang 40 milyong pisong butas at tiyak na makukulong siya sa kasong estafa at falsification of documents. 2 linggo na lang ang natitira kay Elena bago magpasko. Isang gabi ng Enero. Ilang araw bago ang Pasko, nag-iimpake si Elena sa kanyang inuupahang maliit na kwarto sa Tondo. Sa perang ito, makakapagsimula ako ulit. Pupunta ako sa bahay ni Feli, magtatago ng ilang araw, at kapag humupa na ang lahat, aalis na ako. Isiniksik ni Elena sa isang malaking maleta ang 3 milyong pisong cash na nakolekta niya
para sa huling buwan ng paluwagan, 3,000 piraso ng 1,000 pisong papel. Dala ang mabigat na maleta na halos 3 kilo ang bigat. Nagtungo siya sa nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya, ang kanyang 30 taong matalik na kaibigan, si Felicidad Feli Santos, sa bukid nito sa Tanay, Rizal. Kinabukasan, nagkagulo ang Divisoria. Nawawala raw si Lenny. Pinuntahan yung inuupahan niya sa Tondo. Wala man lang kahit isang damit na natira. Walang laman! Sigaw ng may-ari ng karinderya na si Susan Roses habang tinatanggal ang kanyang apron. Tinawagan niyo na ba? Naka-off ang cellphone. Hindi talaga makontak. Paano na ang pera natin sa paluwagan? Nang magtipon ang mga negosyante at suriin ang mga libro habang nanginginig ang mga kamay, isang nakagigimbal na numero ang lumabas. Ang kabuuang pagkalugi mula sa 3 paluwagan ay umabot sa 50 milyong piso. Natuklasan ang kanyang mga modus. Itinatala niyang nabayaran na ang mga nanalo kahit hindi pa, o kaya'y doble-dobleng itinatala ang mga nakolektang halaga. Galit na nagpunta ang halos 70 negosyante sa Manila Police District Station 11. Hanapin niyo po si Elena Reyes. Tinakbuhan niya kami, dala ang pinaghirapan naming pera. Ang mga hinaing ng mga negosyante ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng istasyon ng pulis. Sa puntong iyon, hindi alam ng mga negosyante at ng mga pulis na si Elena ay hindi tumakas nang malayo dala ang pera. Sa katunayan, siya ay isa ng malamig na bangkay sa bukid sa Tanay kung saan siya dumating. Hindi siya nakaalis ng kahit isang hakbang mula sa ilalim ng kulungan ng aso na iyon hanggang sa ang malakas na ulan ang bumasag sa semento at naglabas ng kanyang mga buto sa mundo. Ang tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, sa MPD 11 ay siksikan ng mga galit na negosyante mula sa Divisoria. Sumimangot si Detective Captain Ruben Aguilar habang binubuklat ang tambak ng mga reklamo sa kanyang mesa. Ang kabuuang pagkalugi ay 50 milyong piso? Opo, Kapitan. Mula sa paluwagan ng mga nagtitinda ng tela hanggang sa food court, mahigit 70 negosyante ang nabiktima. Maingat na sagot ng isang bagitong pulis habang inaabot ang mga dokumento ng kaso. Isinulat ni Detective Aguilar sa malalaking pulang letra ang klasifikasyon ng kaso. Classify as estafa. Fugitive. I-freeze lahat ng bank accounts ni Elena Reyes ngayon din. Hindi po ba natin siya hahanapin bilang missing person? Bakit mo hahanapin bilang missing person ang isang taong tumangay ng 50 milyon? Ito ay isang financial crime. Sundan natin ang pera. Sa sandaling ang kaso ay inuri bilang isang financial crime at hindi bilang isang missing person case. Ang direksyon ng investigasyon ay nakatuon na sa pera, hindi sa tao. Agad na sinubaybayan ni Detective Aguilar ang mga transaksyong pinansyal ni Elena, ngunit ang investigasyon ay agad na sumalubong sa isang malaking pader. Kapitan, walang malalaking deposito o withdrawal sa ilalim ng pangalan ni Elena Reyes. Paluwagan sa palengke. Kaya lahat cash ang transaksyon. Kumusta naman ang mga 5,006? Gumagamit din sila ng mga dummy account o cash lang ang tinatanggap, kaya hindi rin matunton ang daloy ng pera. Nagpunta ang team ng mga investigador sa inuupahang kwarto ni Elena sa Tondo. Ang silid ay malinis na malinis, walang natirang damit, o kahit isang sipilyo. Nakapamewang ang may-ari ng bahay habang kausap ang mga pulis. Nagpaalam siya sa akin bago magpasko na aalis na siya. Ang kulit pa nga sa paghingi ng refund ng kanyang deposit. Ang pahayag ng may-ari ay lalong nagpatibay sa hinala ng mga pulis na matagal nang pinlano ni Elena ang kanyang pagtakas. Humingi ang mga investigador ng cell site records ng cellphone ni Elena mula sa telco. Ang huling signal niya ay na-detect sa paligid ng Santa Mesa, Maynila. Pagkatapos noon, tuluyan ng pinatay ang cellphone. Noong 2005, kung kailan kakaunti pa lang ang mga CCTV camera, walang natagpo ang video na nagpapakita ng mga galaw ni Elena matapos siyang umalis sa Santa Mesa
Habang mabagal ang usad ng investigasyon, isang nakapangingilabot na tsismis ang nagsimulang kumalat sa mga negosyante sa Divisoria. Baka naamoy ng ex-asawa niyang si Joey ang pera. Kahit hiwalay na sila, lagi pa rin yun humihingi ng pera. Di ba? Nang marinig ito ni Detective Aguilar, agad niyang ipinatawag sa istasyon ang dating asawa na si Jose Joey Cruz. Si Joey, na nakasuot ng damit trabaho, ay umupo sa interrogation room na may hitsurang naaapi. Sir, mahigit 5 taon na kaming hiwalay ng babaeng yan. Matagal na kaming walang anumang komunikasyon. Noong araw na nawala si Elena Reyes, nasaan ka at ano ang ginagawa mo? Pasigaw na tanong ni Detective Aguilar habang hinahampas ang mesa. Maghapon po akong nagpapalitada ng semento sa isang construction site ng isang kondo sa Quezon City. Tawagan niyo po ang foreman doon. May logbook po ng attendance ko. Nang beripikahin ng mga investigador ang mga record ng pagtatrabaho ni Joey at ang testimonya ng foreman ay perpektong nagtugma. Sinuri rin ng mga pulis ang mga transaksyong pinansyal ni Joey, ngunit walang anumang kahina-hinalang deposito ng cash na natagpuan. Hindi man lang sumagi sa isip ng mga pulis noon na si Joey ay tumanggap ng 1.5 milyong piso cash mula kay Feli Santos at direkta itong ibinayad sa kanyang mga pinagkakautangan nang hindi idinadaan sa bangko. Mukhang walang kinalaman si Joey sa ngayon. Sino ang pinakamalapit na kaibigan ni Elena Reyes? Sabi ng mga taga-palengke. May kaibigan daw siyang nagngangalang Felicidad Santos na nakatira sa Tanay. Isinulat ni Detective Aguilar ang pangalan ni Feli sa kanyang notebook at kinuha ang telepono. Dahil si Feli ay hindi taga-Divisoria, isang simpleng tawag sa telepono lamang ang isinagawang investigasyon sa kanya. Hello? Ito si Detective Aguilar ng MPD-CIDG. Kailan po kayo huling nagkausap ni Elena Reyes? Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay narinig ang mahinahong boses ni Feli. Mga 1 buwan na po yata ang nakalipas nang tumawag siya. Wala namang importanteng pinag-usapan, pero napansin ko pong parang hirap na si Lenny noon. Itinala ni Detective Aguilar ang sagot ni Feli bilang isang simpleng pahayag ng saksi. Bilang bahagi ng proseso, inprint niya ang call logs ni Feli at isinilid sa file. Nakasaad sa log na iyon na pagkatapos mawala ni Elena, maraming beses tumawag si Feli sa isang partikular na numero. Ngunit hindi na inisa-isa ng mga pulis kung sino ang mga tinawagan niya. Para sa mga investigador na nakatuon lamang sa paghahanap ng 50 milyong piso, ang mga bakas ng tao ay hindi mahalaga. Sinuri namin ang Bureau of Immigration Records, wala pong passport sa ilalim ng pangalan ni Elena Reyes. Ibig sabihin, nagtatago lang siya dito sa Pilipinas. Pero hindi naman natin pwedeng halughugin ang buong bansa. 1 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente at wala pa ring lead, kaya't pumasok sa istasyon ang isa sa mga biktima, ang may-ari ng karinderya na si Susan Roses. Humahangos na hinawakan ni Aling Susan ang braso ni Detective Aguilar. Kapitan, 1 linggo bago siya nawala, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Ate, hindi ko na talaga kaya, sabi niya habang umiiyak. Kilala niyo po ba kung sino ang ate na yon? Tanong ni Detective Aguilar habang hawak ang kanyang panulat. Umiling si Aling Susan at nagpapadyak. Hindi ko alam. Pero sigurado akong hindi basta-basta tatakas si Lenny ng mag-isa. Siguradong may masamang nangyari sa kanya. Hanapin niyo muna ang tao. Pakiusap. Ginulangan niya kayo ng 50 milyon at kusa siyang nagtago. Ginagawa po namin ang aming makakaya. Walang emosyong sinagot ni Detective Aguilar si Aling Susan at pinauwi ito. Sa huli, nagsumite ang team ng investigasyon ng ulat sa kanilang mga superior na nagsasabing mahirap umusad ang kaso dahil hindi matagpuan ang biktima, suspek. Naglabas ang pulisya ng wanted order para kay Elena Reyes sa kasong estafa, ang pinakamababang antas ng alerto, at ang kanyang wanted poster ay hindi isinapubliko, bagkus ay tahimik na inirehistro lamang sa internal system ng pulisya. Naghanda ang mga negosyante para sa isang civil case,
Ngunit dahil nawawala ang akusadong si Elena, hindi man lang masimulan ang legal na proseso. Naubos na ang pera natin sa paluwagan, hindi ko na mababayaran ang renta ngayong buwan. Bukas, kailangan ko nang isara ang tindahan ko. Sa kalsada na kami titira. Ang mga biktima ay napaupo at nanangis sa harap ng saradong pinto ng tindahan ni Elena. Sa sandaling opisyal na inuri ang pagkawala ni Elena bilang isang kusang pagtatago dahil sa problema sa pera, ang matibay na administratibong klasifikasyon na ito ang naging pinakamakapal na pader na ganap na naghiwalay sa kanyang malagim na sinapit mula sa kaalaman ng mundo. Isinara ni Detective Aguilar ang file ng kaso ni Elena at isinuksok ang mga dokumento sa pinakailalim na drawer ng kanyang cabinet. Noong Marso 2005, 2 buwan na mula nang mawala si Elena, abala pa rin ang CIDG ng MPD sa paghahanap ng huling lead. Kinusot ni Detective Aguilar ang kanyang mga mata at inis na hinalungkat ang mga dokumento sa kanyang mesa. Suriin niyo lahat mula sa pagbabago ng NSO records hanggang sa mga kahawig na pangalan sa mga transaksyong pinansyal. Isaalang-alang niyo rin ang posibilidad na gumagamit siya ng ibang pagkakakilanlan. Nakatitig ang isang batang investigador sa monitor ng computer at walang tigil na nag-click ng mouse. Kapitan, sinuyod na po namin ang buong national database pero wala pong lumalabas na record. Walang record sa ospital. Kahit paggamit ng beep card, 0 po lahat. Napabuntong hininga si Detective Aguilar at tiningnan ang mga contact number ng mga loan shark sa kanyang notebook. Ipinatawag ng team ang 3 loan shark na nagpautang kay Elena. Ang isang loan shark na nakadikwatro sa interrogation room ay masamang tumingin kay Detective Aguilar. Malaki rin ang utang sa amin ng babaeng yan. Nagbabayad siya ng pakonti-konti, cash, sa pamamagitan ng isang ahente. Planado talaga ang pagtakas niya. Naaalala niyo po ba kung kailan ang huli ninyong komunikasyon? Bago magpasko, tinawagan namin siya para maningil ng prinsipal. Kung mahuli namin yang babaeng yan dala ang pera, mas malala pa sa pulis ang gagawin namin sa kanya. Ang katotohanang si Elena ay nagbabayad ng interes sa utang sa pamamagitan ng ahente at puro cash lamang ang ginamit niya ay lalong nagpalabo sa investigasyon. Habang walang pag-usad ang investigasyon ng pulisya, ang hidwaan sa pagitan ng mga biktima sa Divisoria ay lalong lumala. Bakit ba ang tagal bago kayo nag-audit? Hindi ba't ikaw ang nagrekomenda kay Lenny bilang treasurer? Ikaw ang mananagot. Araw-araw ay may nag-aaway at nagsisigawan sa gitna ng palengke. Ang 3 paluwagan ay tuluyan ng nabuwag at ang 2 negosyanteng nanguna sa pagrekomenda kay Elena bilang treasurer ay napilitang umalis sa kanilang mga puwesto dahil sa matinding paninisi. Pagbalik sa istasyon, tinitigan ni Detective Aguilar ang isang family tree sa monitor habang nakahawak sa kanyang baba. Maaga namatay ang mga magulang, walang kapatid, walang anak, kaya pala walang pamilyang nagrereklamo araw-araw. Ang katotohanang walang kahit isang kamag-anak si Elena na magsusumikap para sa kanyang katarungan ay nagpababa sa motibasyon ng mga investigador. Tanging ang may-ari ng karinderya na si Aling Susan ang araw-araw na pumupunta sa MPD para magmakaawa. Sir, pakiusap, hanapin niyo muna ang tao, hindi ang pera. Hindi ganoon kasamang tao si Lenny para tumakas ng kusa. Sigurado akong may masamang nangyari sa kanya. Hinawakan ni Aling Susan ang braso ni Detective Aguilar, ngunit malamig ang natanggap niyang tugon. Ginang, ito ay kaso ng isang taong nagnakaw ng 50 milyon at kusang nagtago. Naglabas na po kami ng wanted order sa buong bansa at ginagawa na namin ang lahat kaya umuwi na po kayo. Noong tag-araw ng 2005, naglabas ang pulisya ng wanted order para kay Elena sa kasong estafa, ang pinakamababang antas. Ang kanyang wanted poster ay hindi idinikit sa mga poste o istasyon, bagkus ay tahimik na inirehistro lamang sa malamig na database ng internal system ng pulisya. Sa parehong panahon, sa isang tahimik na bukid sa Tanay, Rizal, nagpatuloy si Feli sa kanyang payapang buhay. Naglagay si Feli ng isang magandang paso sa ibabaw ng lumang kulungan ng aso sa isang sulok ng bakuran.
Isang matandang kapitbahay ang dumaan at bumati kay Feli mula sa kabilang bakod. Uy, Feli, kailan mo pa pinasemento ng ganyan kapatag ang sahig ng kulungan ng aso mo? Lagi kasing hinuhukay ng dati kong aso, kaya pinasemento ko ulit. Nakangiting sagot ni Feli, at walang sino man sa mga kapitbahay ang naghinala sa katotohanang nakatago sa likod ng kanyang payapang mukha. Samantala, sa isang maliit na construction site sa Quezon City, masayang nagbubuhat ng mga sako ng semento si Joey Cruz. 2 buwan lamang matapos mawala si Elena, nabayaran na ni Joey ng buo at cash ang principal at interes sa 3 pinagkakautangan niya. Joey, ang sigla mo yata ngayon ah. Opo, boss. Bayad na lahat ng utang ko. Kailangan nang magsumikap ulit sa buhay. Tinapik ng foreman sa Quezon City ang balikat ni Joey bilang paghanga. Walang sino man sa mundo ang nagtanong kung paano nabayaran ng isang construction worker na kumikita lamang ng humigit kumulang 20 pisong-piso kada buwan ang isang malaking utang sa loob lamang ng 3 buwan. Nang sumunod na taon, 2006, dahil sa reorganization sa MPD, inilipat si Detective Aguilar sa ibang team na humahawak ng malalaking kaso. Kapitan, ano po ang gagawin natin sa mga dokumento ng kaso ni Elena Reyes? Walang pag-usad. Kaya ilipat na yan sa cold case files. Bubuksan na lang ulit kapag may bagong lead. Ang file ng kaso ni Elena ay inilipat sa pinakailalim na drawer ng maalikabok na cabinet ng MPD. Sa loob ng mga dokumentong iyon, kasamang natulog ang call logs ni Feli na walang ingat na isinilid ni Detective Aguilar noong simula ng investigasyon, isang dokumento na naglalaman ng buong katotohanan ng kaso na hindi kailanman nasuring mabuti. Lumipas ang panahon at mula 2007 hanggang 2010, ganap na binura ng sistema ng gobyerno si Elena mula sa mundo. Ang kanyang pagkakakilanlan ay naging residence unknown. Nawalan siya ng PhilHealth coverage at lahat ng kanyang linya ng telepono ay naputol na. Sa pwesto sa Divisoria kung saan umupo si Elena sa loob ng banting taon, isang tindahan ng accessories na may magagarang ilaw ang pumalit at ang kanyang pangalan ay naging isang bawal na paksa sa mga negosyante. Tanging si Aling Susan, tuwing papalapit ang Pasko, ang mag-isang tumatayo sa pasilyo ng palengke at binabalikan ang alaala ng 11 taon na ang nakalipas. Ate, hindi ko na talaga kaya. Lenny? Sino ba talaga yang ate na tinatawagan mo noon? Isinulat ni Aling Susan sa isang lumang notebook ang mga huling bakas ni Elena at noong 2012, sinubukan niyang mag-post sa isang public affairs TV show. Sir? Ma'am? Isang taong tumangay ng 50 milyon pero 7 taon nang walang kahit isang medical record? Posible po ba yon? Naiintindihan po namin ang inyong pag-aalala. Ngunit mahirap pong gawing paksa sa aming programa ang isang financial criminal na nagtatago. Nang matanggap niya ang malamig na sagot mula sa production team, walang tigil na umiyak si Aling Susan sa harap ng kanyang computer. Sina Feli Santos at Joey Cruz mula noong gabing iyon ng 2005 ay hindi nagkaroon ng kahit isang tawag, text message o transaksyong pinansyal sa loob ng 15 taon. Isang nakapangingilabot na kasunduan ng katahimikan ang matibay na nag-iingat sa kanila. Ang kaso ay tuluyan ng lumubog sa isang kumunoy ng misteryo na walang sinumang nakakaalala. Si Elena Reyes ay kinutya ng mundo bilang isang walang hiyang magnanakaw na tumangay ng 50 milyon. Habang tahimik siyang nagiging kalansay sa ilalim ng isang bulok na kulungan ng aso sa Tanay, sa lalim na 1 metro, natabunan ng malamig na semento at lupa mula 2005 hanggang 2020, lumipas ang mahabang 15 taon. Ang Divisoria ay sumikat dahil sa pagdagsa ng mga turista at ang lumang hitsura nito ay tuluyan ng nagbago. Sa mahigit 70 negosyanteng na biktima ng paluwagan, higit sa kalahati ang umalis na sa palengke, dala ang sama ng loob
o nalugi. Ang tanging hindi sumuko sa paghahanap kay Elena, ang may-ari ng karinderya na si Aling Susan, ay nagsara na ng kanyang negosyo at nagretiro noong 2018 mula sa isang malalim na drawer sa kanyang sala. Kinuha ni Aling Susan ang 2 lumang folder at maingat na inilatag sa mesa. Lenny, kahit natawagin ka ng buong mundo na magnanakaw, hindi pa rin ako maniniwala. Hindi ikaw yung tipo ng tao na magpapakasarap mag-isa dala ang ganoong kabigat na maleta ng pera. Sa loob ng folder ay may isang kupas na litrato ni Elena, mga kopya ng ledger ng paluwagan, at 12-dosenang mga sagot mula sa mga reklamo niya sa pulisya. Isang araw noong 2019, isinuot ni Aling Susan ang kanyang salamin at maingat na nag-type sa computer. Nag-login sa isang online forum. Ang mahabang post na isinulat ni Aling Susan sa isang online board na tinatawag na mga taga-subaybay ng mga hindi nalutas na kaso ay agad na nakakuha ng pansin ng isang freelance journalist na si Miguel Migs de Leon na nooy naghahanap ng balita sa rehiyon. Makalipas ang ilang araw, sa isang tahimik na coffee shop sa Maynila, nanlaki ang mga mata ni Miguel habang binubuklat ang makapal na folder na ibinigay ni Aling Susan. Lola, lahat po ba ng mga dokumentong ito ay kayo lang mag-isa ang nag-ipon sa loob ng 15 taon? Hindi siya hinahanap ng mga pulis, kaya ako na lang ang nag-ipon. Ano pa bang magagawa ko? Sigurado akong may masamang ginawa sa Lenny ko. Hinigpitan ni Aling Susan ang hawak sa kanyang tasa habang isinasalaysay ang kanyang hinaing. Itinuro ni Miguel ang isang administrative record sa folder at nagtanong ng may matalas na boses. Kahit gaano pa kaplano ang pagtatago ng isang tao, imposible pong walang kahit isang financial transaction sa loob ng 15 taon. Walang medical records, walang SSS o PhilHealth, kahit anong record ng subscription sa telco, zero po talaga. Tama, yan mismo ang sinasabi ko. Paano mabubuhay ang isang tao nang walang kahit anino? Kinuha ni Miguel ang kanyang notebook, isinulat ang pangalan ni Elena Reyes, at gumuhit ng isang malaking tandang pananong sa tabi nito. Ito ay hindi pattern ng isang taong buhay. Si Elena Reyes ay hindi tumakas. Siya ay ganap na binura ng isang tao. Para mahanap ang susi sa kaso, hinanap ni Miguel ang dating investigador na humawak ng kaso noong 2005, si Ruben Aguilar. Si Aguilar, na retirado na at nakasuot ng pang-hiking, ay may mapait na ngiti nang tanggapin ang business card ni Miguel. Ang kaso ni Elena Reyes sa Divisoria, yan ang pangalang parang tinik sa lalamunan ko sa buong karera ko bilang pulis. Noon po, ang investigasyon ay nakatuon sa paghahanap ng pera, hindi ng tao. May partikular po bang dahilan? Inilapag ni Aguilar ang kanyang baso ng alak at malalim na napabuntong hininga. Noon kasi, simula pa lang, inuri na agad bilang financial crime. Dahil malaking pera, 50 milyon, ang sangkot, ang mga nakatataas at ang mga biktima, lahat sila, ang hinahanap ay ang pera. Mayroon po bang kahina-hinalang tao sa paligid niya? Sigurado pong mayroon kahit isang lead. Sa paulit-ulit na tanong ni Miguel, sumimangot si Aguilar at pilit na inalala ang nakaraan. Noong simula ng investigasyon, lumabas ang pangalan ni Felicidad Santos. Sabi nila, siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Elena, kaya kinuha namin ang call logs niya at tinawagan din siya. Bakit po hindi ninyo siya inimbestigahan ng mas malalim? Tanong ni Miguel, na lumapit pa. Yumuko si Aguilar. Dahil taga-Tanay siya at hindi taga-Divisoria, hindi siya naging prioridad. Ngayon, kapag iniisip ko, ang hindi ko pagsusuri ng mabuti sa call logs na iyon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Ang mga salitang Felicidad Santos at Tanay na lumabas sa bibig ni Aguilar ay isinulat ni Miguel sa malalaking letra sa pinakataas ng kanyang notebook. Sa parehong oras, sa isang tahimik na bukid sa Tanay, Rizal, si Feli Santos ay payapang nag-aalaga ng kanyang mga tanim sa hardin. Sa paglipas ng panahon, ang kulungan ng aso sa isang sulok ng bakuran ay unti-unting nabubulok, ngunit hindi ito inalis ni Feli. Naku, Feli, ang bait naman ng aso mo, hindi tumatahol.
Heto, pakwan, bigay ng manugang ko, kainin natin. Inabutan siya ng pakwan ng mga matatanda mula sa kabilang bakod. Inilapag ni Feli ang kanyang pandukal at masayang lumapit. Salamat po sa laging pag-aalala. Mamaya, maglalaga ako ng mais at dadalhan ko kayo, Feli. Huwag kang malungkot diyan. Kahit mag-isa ka lang, bisita ka sa amin araw-araw. Noong 2015, nang mamatay sa katandaan ang unang aso ni Feli, kumuha siya ng bagong tuta at itinali sa parehong lugar. Sa ibabaw ng sementadong pundasyon sa ilalim ng kulungan ng aso, tumubo ang mga damo at lumot na perpektong nagkubli rito na parang bahagi na ito ng kalikasan. Samantala, sa Quezon City, si Joey Cruz ay mayroon ng matatag na buhay bilang may-ari ng isang maliit na kumpanya ng interior construction. Muling nag-asawa si Joey pagkatapos ng 10 taon at ang pangalang Elena Reyes ay tuluyan ng nabura sa kanyang buhay. Ang nakapagtataka ay ang relasyon ni Feli at Joey. Boss, may project po sa Tanay, kukunin po ba natin? Tanay? Masyadong malayo yan. Ibigay mo na lang sa iba. Sa tuwing naririnig ni Joey ang salitang Tanay, agad siyang tumatanggi. Sa loob ng 15 taon, walang kahit isang tawag, text, o transaksyong pinansyal sa pagitan nilang dalawa. Itong perpekto at nakapangingilabot na pagkakahiwalay ang kanilang nakakatakot na paraan upang mabuhay. Dahil alam nilang sa oras na magsalita ang isa, matatapos din ang buhay ng isa. Noong unang bahagi ng 2020, tinapos ni Miguel de Leon ang unang draft ng kanyang investigative report tungkol sa pagkawala ni Elena Reyes, gamit ang lahat ng impormasyong kanyang nakalap. Ngunit ang editor ng isang online news outlet ay ibinato lamang ang kanyang manuskrito sa mesa at nagpakita ng pag-aalinlangan. Migs, maganda ang anggulo ng artikulo mo, pero kulang ng killer punch. Ang katotohanang walang life science sa loob ng 15 taon ay hindi sapat para sabihing murder case ito. Editor, ganap siyang nawala sa sistema ng gobyerno. Malinaw na resulta ito ng isang krimen, pagtatanggol ni Miguel. Ngunit malamig ang naging tugon ng editor. Kung may bangkay sanang lumitaw, sa ngayon, mahirap ilabas yan. I-hold muna natin ang artikulong ito hanggang sa magkaroon tayo ng matibay na ebidensya. Sa huli, ang investigasyon ni Miguel ay ipinagpaliban at mabigat ang kanyang mga paa na umalis sa newsroom. Habang abala si Miguel sa ibang mga kwento, noong unang bahagi ng Agosto 2020, nagsimulang magtipon ang maiitim na ulap sa kalangitan ng Luzon. Naglabas ang Pag-asa ng sunod-sunod na emergency alerts at itinaas ang pinakamataas na antas ng rainfall warning sa silangang bahagi ng rehiyon. Mula Agosto 7 hanggang 8, isang napakalakas na ulan ang bumuhos sa buong Tanay. Ang 400 millimeters ng tubig na ibinuhos ng langit ay nagpahina sa lupa sa gilid ng bundok. Isang malaking pagguho ng lupa ang rumagasa mula sa bundok sa likod ng bahay ni Feli na sumira sa matibay na pundasyon ng kanyang bakuran. Noong Agosto 9, 6:09 ng umaga, nang humina na ang ulan, lumabas si Barangay Captain Pedring upang suriin ang pinsala. At sa isang sulok ng bakuran ni Feli, sa ilalim ng lumang kulungan ng aso na hindi napansin sa loob ng 15 taon, natagpuan niya ang itim na plastik at puting piraso ng buto na inanod ng tubig ulan. Police station? Dito po sa Tanay. May nakita kaming buto ng tao. Halos 2 oras matapos matanggap ang takot na tawag ni Kapitan Pedring, 1:15 ng umaga, ang malakas na sirena ng sasakyan ng PNP Soco ay umalingaw-ngaw sa makitid at maputik na daan ng Tanay patungo sa bakuran ni Feli. Bumaba ang mga miyembro ng Soco, naglagay ng police line at inilabas ang kanilang mga kagamitan patungo sa bitak na semento. Isang joint task force ng Tanay Police at ng PNP Soco ang binuo sa bakuran ni Feli. Ang pinuno ng Soco team na si Chief Inspector Choi Yang-ho ay may seryosong mukha habang tinitingnan ang gumuhong lupa at ang bitak na semento at nagbigay ng utos sa kanyang mga tauhan. Huwag gumamit ng heavy equipment. Baka masira
kahit isang piraso ng buto, mano-manong hukayin. Salain lahat ng lupa sa paligid ng plastik para makuha kahit ang pinakamaliit na ebidensya. 7 oras na nagtrabaho ang mga miyembro ng Soko, basang-basa ng ulan at putik gamit ang mga piko at pala. Matapos maingat na gibain ang makapal na semento, sa lalim na halos 1 metro, lumitaw ang isang bungkos ng itim na plastik na puno ng putik. "Sir, may bangkay dito! Pakiilawan dito!" Lumapit si Police Captain Sergio Serge Jimenez, ang hepe ng Tanay Police, at itinutok ang malakas na ilaw. Nang maingat na alisin ang 3 patong ng plastik, lumitaw ang isang kalansay na nakabaluktot pa kanan. Sa paligid ng bangkay ay may mga labi ng isang winter jacket at isang pares ng lumang rubber shoes na nakahalo sa putik. Isang forensic expert ang sumuri sa bungo at nagsalita. Ito ay isang kalansay na wala ng cartilage. Sa ganitong estado, hindi bababa sa 10 taon na siyang patay. Pero tingnan nyo ang likod ng bungo. May lundo ito na halos 7 sentimetro ang haba. Ibig sabihin, malakas siyang pinukpok ng isang matigas na bagay? Tanong ni Captain Jimenez. Tumango ang expert habang itinuturo ang lundo gamit ang isang tiyani. Ito ang sandaling malinaw na lumitaw ang ebidensya ng pagpatay. Agad na kinuha ni Captain Jimenez ang ngipin ng bangkay para sa DNA testing sa PNP Crime Lab at inutos na suriin ang lahat ng mga lumang kaso ng missing person sa Tanay. Samantala, sa labas ng police line, balisang naglalakad-lakad si Feli sa kanyang bakuran. Hinarang siya ni Captain Jimenez, hawak ang kanyang notebook. "Ginang Santos, may natagpo ang kalansay sa ilalim ng kulungan ng aso sa bakuran ninyo. Alam niyo po ba ito?" Nagkunwaring gulat si Feli. Tinakpan ang kanyang bibig at pilit na naglabas ng nanginginig na boses. "Diyos ko po! Wala po akong kaalam-alam. Natatakot po ako. Hindi ko kayang tingnan. Yang kulungan ng aso na yan. Mga 2004 pa ginawa ng asawa ko noong buhay pa siya." Isinulat ni Captain Jimenez ang pahayag ni Feli at agad na kinuha ang kanyang radyo. "Control, i-check nyo ang lahat ng long-term missing person sa Tanay at i-verify ang background ng may-ari ng bahay na si Felicidad Santos." Ilang minuto lang ang lumipas at ang impormasyong narinig ni Captain Jimenez sa radyo ay nagpabago sa kanyang tingin. Ayon sa mga record ng titulo ng lupa, si Feli ang nag-iisang may-ari ng bukid mula pa noong 1998. At higit sa lahat, walang anumang record ng kasal sa kanyang NSO records. Isinara ni Captain Jimenez ang kanyang notebook at malamig na tiningnan si Feli. "Ginang Santos, sinabi niyo pong ang asawa ninyo ang gumawa ng kulungan ng aso. Pero ayon sa mga record, hindi po kayo kailanman ikinasal. Sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Nagiba-iba ang tingin ni Feli. Nang mahuli ni Captain Jimenez ang pagsisinungaling ni Feli, itinaas niya ang status nito mula sa isang simpleng saksi tungo sa isang person of interest. At nagtalaga ng mga pulis upang bantayan siya. Nang walang tumugmang datos sa mga nawawala sa Tanay, pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa National Database ng mga long-term missing persons. At 10 araw ang lumipas. Noong Agosto 2020, isang resulta ng dental analysis mula sa PNP Crime Lab ang ipinadala sa Tanay Police Station. "Kapitan, may resulta na. Siya si Elena Reyes, wanted sa kasong estafa sa Maynila noong 2005. Ang ayos ng kanyang ngipin at ang mga dental work ay perpektong tugma sa mga lumang dental records niya." Kinuha ni Captain Jimenez ang facts at hinanap sa sistema ang lumang wanted record ni Elena. Naramdaman niyang hindi ito isang simpleng kaso ng paglilibing ng hindi kilalang bangkay, kundi isang malaking murder case na direktang konektado sa 50 milyong pisong estafa case na gumimbal sa Divisoria 50 taon na ang nakalipas. Agad na tumawag si Captain Jimenez sa PNP CIDG National Capital Region para humingi ng tulong sa pagbuo ng isang malaking joint task force. Ang balita na natukoy na ang pagkakakilanlan ni Elena
ay agad na kumalat sa media. Sa mga news websites, ang headline ay Treasurer na tumangay ng 50 milyon sa Divisoria, natagpo ang kalansay. Pagkatapos ng 15 taon, si Miguel de Leon, na nagbabrowse ng balita sa kanyang laptop, ay agad na kinuha ang kanyang mga file ng kaso mula sa drawer. Mabilis niyang tinawagan ang numero ni Aling Susan. Lola, buksan niyo po ang balita ngayon din. Natagpuan na po si Elena Reyes sa isang bukid sa Tanay. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Narinig ang nanginginig na boses ni Aling Susan. Ibig sabihin, hindi tumakas si Lenny. Nakalibing siya doon, sa malamig na lupa na iyon sa loob ng 15 taon. Sa ilalim ng bulok na kulungan ng aso, agad na kumuha ng arrest warrant ang mga pulis at inaresto si Feli at nagsagawa ng malawakang search sa kanyang bukid. Wala silang natagpuang gamit ni Elena o anumang bagay na may kinalaman sa pera ng paluwagan. Ngunit sa isang drawer sa ilalim ng telebisyon, natagpuan nila ang isang lumang dokumento ng pagbabayad ng utang sa bangko. Nakasaad doon na noong Marso 2005, pagkatapos mawala ni Elena, binayaran ni Feli ng buo ang kanyang utang na 1.2 milyong piso para sa bukid. Sa interrogation room ng Tanay Police, inilapag ni Captain Jimenez ang dokumento sa harap ni Feli, Ginang Santos. Noong Marso 2005, nabayaran niyo ng buo ang 1.2 milyong pisong utang ninyo. Saan po kayo biglang nakakuha ng ganoong kalaking cash? Lalo na't wala naman po kayong regular na kita. Pinagdikit ni Feli ang kanyang mga kamay na may posas sa kanyang hita at kinagat ang kanyang labi. Umiiwas sumagot. Nang hampasin ni Captain Jimenez ang mesa, sa wakas ay nagsalita si Feli sa mahinang boses. Kailangan ko po kasi ng pera noon, kaya ibinenta ko ang isa kong bukid. Yung pinagbentahan, yun ang ipinambayad ko sa bangko. Suminghal si Captain Jimenez at inilapag sa mesa ang isang kopya ng mga record ng titulo ng lupa. Walang anumang record ng pagbebenta ng lupa sa ilalim ng pangalan ninyo noong 2005. Kasinungalingan ang tungkol sa asawa ninyo. At kasinungalingan din ang tungkol sa pagbebenta ng bukid. Itinaas ni Captain Jimenez ang kaso laban kay Feli mula sa simpleng concealing a body tungo sa murder at sinamsam ang lahat ng kanyang financial at communication records sa loob ng 15 taon dahil wala nang matakbuhan. Sa unang formal na interogasyon sa kanya bilang suspek, bumigay si Feli at binago ang kanyang testimonya. Dumating po si Lenny sa bahay ko isang gabi noong Enero 2005, dala ang isang malaking maleta. Sabi niya, tinutugis daw siya ng mga taga-palengke at nakiusap siyang itago ko siya. Nagtalo kami at sa sobrang galit ko, naitulak ko siya. Sa kasamaang palad, tumama ang ulo niya sa pagbagsak at hindi na siya gumising. Umiyak nang umiyak si Feli, pilit na gumagawa ng bagong kwento na ito ay isang aksidente. Nakapamiwang si Captain Jimenez. Malamig na pinapanood ang umiiyak na mukha ni Feli sa interrogation room kung saan nakarecord ang lahat. Isang malaking joint task force ang binuo, pinagsama ang PNP, CIDG, NCR at ang Tanay Police. Ang namuno sa investigasyon, si Major Dante Morales ng CIDG, ay isinulat sa whiteboard ang pangalan ni Feli at ang mga salitang aksidente at nilagyan ito ng isang malaking pulang. X. Naitulak lang pero ganoon kalaki ang basag sa bungo? Imposible. Hatiin sa 3 team, forensics, crime scene at financial communication tracking, sabay-sabay nating pasukin. Sa autopsy room ng PNP Crime Lab, tinitigan ni Major Morales ang 3D scan ng bungo. Itinuro ng isang medical legal officer ang lundo sa likod ng bungo. Kung simpleng pagbagsak lang sa sahig, hindi magiging ganito kakitid at kalalim ang fracture. Ang 7 sentimetrong lundo na ito ay tipikal na resulta ng malakas na pagpukpok ng isang bagay na may maliit na surface area tulad ng martilyo o tubo. Isinulat ni Major Morales sa kanyang notebook, pinukpok ng matigas na bagay. Ito ang unang malaking kontradiksyon
sa pahayag ni Feli. Samantala, ang pinuno ng SOCO na si Chief Inspector Choi na kumuha ng mga sampol ng lupa at semento ay nagmamadaling pumasok sa command center. Major, ayon sa analysis ng semento, ibinuhos ito sa pagitan ng taglamig at unang bahagi ng tagsibol ng 2005 at napakarami ng sementong ginamit. Hindi bababa sa 10 sako, mahigit 200 kilo. Napahawak sa baba si Major Morales habang tinitingnan ang litrato ng 1 metrong lalim na hukay. Imposibleng isang babae lang, mag-isa. Sa gitna ng gabi, ang makakapaghalo at makakapagbuhat ng ganoong kabigat na semento para takpan ang hukay na yon. Mariing sabi ni Chief Inspector Choi, ito ang pangalawang malaking butas sa kwento ni Feli na siya lang mag-isa ang gumawa ng krimen. Ipinadala ng task force ang 3 patong ng itim na plastik na bumalot sa bangkay at ang mga piraso ng duct tape sa crime lab. Ang plastik ay hindi tinatagusan ng tubig o hangin, kaya naprotektahan nito ang mga ebidensya mula sa nakalalasong epekto ng semento. Mataas ang posibilidad na may mga fingerprint o DNA mula sa pawis ng salarin na na-preserve sa malagkit na bahagi ng tape sa loob ng 15 taon. Nagtiwala si Major Morales sa kapangyarihan ng siyensya at hinikayat ang team na magsagawa ng masusing pagsusuri. Noong gabing iyon, binuklat ni Major Morales ang orihinal na file ng kaso ni Elena mula sa cold case files ng MPD. Sa ilalim ng mga maalikabok at naninilaw na dokumento, napako ang kanyang tingin sa isang partikular na pahina. Kumuha pala ng call logs ni Feli ang investigador noon. Kinuha ni Major Morales ang isang magnifying glass at sinundan ang mga numero. Sa pagitan ng huling bahagi ng Enero at unang bahagi ng Pebrero 2005, sa loob ng 10 araw, malinaw na nakatala na 5 beses tumawag si Feli sa isang partikular na numero. Ang tagal ng mga tawag mula 3 hanggang 12 minuto, masyadong mahaba para sa isang simpleng pangangamusta. I-trace nyo kung kanino nakapangalan ang numerong ito noong 2005. Ang pangalang lumabas mula sa telco ay nagpatindig ng balahibo sa buong team. Major, ang numero ay kay Jose Joey Cruz, isang prepaid number na nakarehistro sa ex-asawa ni Elena. Sabi niya hindi niya kilala ang ex-asawa pero siya pala ang unang tinawagan pagkatapos mawala ni Elena. Puno ng galit na binuklat ni Major Morales ang susunod na pahina. Nakasiksik doon ang isang resulta ng cell site records ni Joey na walang ingat na isinilid ng investigador noong 2005. Nakatala doon na pagkatapos mawala ni Elena, ang cellphone ni Joey na dapat ay nasa Quezon City ay maraming beses kumonekta sa mga cell tower sa Tanay. Ang taong ito, hindi siya nasa QC. Noong gabing iyon, pumunta siya sa Tanay. Lahat ng sagot ay nasa lumang file na pala. Pero walang sinumang tumingin. Kinaumagahan, umupo si Major Morales sa harap ni Feli sa interrogation room. Inihagis niya sa gitna ng mesa ang call logs na may highlight, Ginang Santos. Sinabi niyo pong hindi ninyo kailanman nakita si Jose Joey Cruz. Bakit pagdating ni Elena sa bahay ninyo, 5 beses kayong tumawag sa kanya? Nanginginig ang labi ni Feli habang tinitingnan ang mga dokumento at isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng 20 segundo nang biglang nawala si Lenny. Nag-alala po ako, kaya tinanong ko lang kung baka kinontak siya ng ex-asawa niya. 12 minuto kayong nag-usap para lang mga musta? Habang nakahiga ang bangkay ni Lenny sa bahay ninyo? Sa matalas na tanong ni Major Morales, hindi makasagot si Feli at yumuko na lamang. Agad na sinuri ng team ang mga financial records ni Joey noong 2005. Wala silang nakitang kahina-hinala sa kanyang bank accounts. Ngunit nang suriin nila ang mga lumang ledger ng 2 loan shark na nagpautang sa kanya, isang nakapangingilabot na katotohanan ang lumabas, Major. Mula Pebrero hanggang Abril 2005,
Nagbayad si Joey ng kabuuang 1.3 milyong piso sa kanyang mga utang at hindi dumaan sa bangko. Cash na inilagay sa isang shopping bag at direkta niyang ibinigay sa ahente. Isang construction worker na kumikita lang ng 20,000 kada buwan, nakapagbayad ng 1.3 million cash sa loob ng 3 buwan. Siguradong pinaghatian nilang dalawa ang 3 milyong piso mula sa paluwagan. Habang iginuguhit ni Major Morales ang isang pulang linya sa pagitan ng mga pangalan ni Feli at Joey sa whiteboard, dumating ang isang fax mula sa crime lab. Nanginginig ang boses ng isang investigador habang binabasa ang resulta. Ang DNA mula sa loob ng plastic ay perpektong tugma kay Elena Reyes. At sa malagkit na bahagi ng duct tape sa labas, may nakuha tayong 2 fingerprint at isang sample ng DNA mula sa pawis na hindi kay Feli, kundi sa isang pangatlong tao. Nanlaki ang mga mata ni Major Morales. Bakit matagal na nag-usap si Feli at ang taong sinabi niyang hindi niya kilala? Sino ang may-ari ng mga kamay na nagbalot sa bangkay at nagbuhos ng semento? Sa intersection ng dalawang tanong na ito, malinaw na nakaturo ang pangalan ni Jose Joey Cruz. Binago ni Major Morales ang direksyon ng investigasyon mula sa solong krimen ni Feli tungo sa isang planadong murder na kinasasangkutan ng 2 tao at agad na nag-utos ng sapilitang pagkuha ng fingerprint at DNA ni Joey. Kasabay nito, nagtagumpay ang digital forensics team na i-recover ang mga naburang data mula sa luma at sirang cellphone ni Feli. Isang malabong litrato ang lumitaw sa monitor. Kinunan noong mga 2009, makikita sa litrato ang lumang kulungan ng aso na nakapatong sa isang patag na sementadong pundasyon sa isang sulok ng bakuran ni Feli. Ang GPS coordinates na naka-embed sa file ng litrato ay eksaktong tumuturo sa lugar kung saan natagpuan ang kalansay ni Elena 15 taon na ang lumipas. Noong umaga ng Agosto 22, 2020, habang sunod-sunod ang balita tungkol sa natagpuang kalansay ni Elena sa Tanay sa isang apartment sa Quezon City, seryosong isinasara ni Joey Cruz ang zipper ng isang malaking maleta. Mahal, biglang may malaking project sa Vietnam, kailangan kong umalis agad. Medyo liblib yung lugar, kaya baka mahirapan akong tumawag. Huwag kang mag-alala. Hindi makatingin si Joey sa kanyang pangalawang asawa habang nagmamadaling umalis. 2 araw pagkatapos noong Agosto 24, natagpuan ni Major Morales ang pangalan ni Joey sa mga lumang call logs at cell site records. Hinampas ni Major Morales ang mesa sa command center at sumigaw. Kumuha agad ng arrest warrant para kay Joey Cruz at i-request sa Bureau of Immigration ang isang hold departure order. Siguradong nakita na niya ang balita at nag-iimpake na yan. Ngunit tumagal ng ilang oras bago maipasok sa sistema ng immigration ang hold departure order. Sa mga kritikal na oras na iyon, nakarating na si Joey sa NAIA, nakapag-check-in na para sa kanyang one-way ticket papuntang Hanoi, Vietnam. Nang nasa harap na siya ng immigration counter, nanginginig na inabot ang kanyang passport. Isang malaking pulang alerto ang kumislap sa monitor. Automatikong na-detect ng sistema ang hold departure order at agad na rumesponde ang airport police, pinusasan si Joey. Jose Cruz, inaaresto ka namin sa kasong murder at concealing a body. Nang buksan ang kanyang maleta, tumambad ang 200,000 pisong cash at isang papel na may contact number ng isang real estate agent sa Vietnam. Kumbinsido si Major Morales na ang pagtatangkang tumakas ni Joey ay ang pinakamatibay na ebidensya ng kanyang pagkakasangkot sa krimen. Dinala si Joey sa PNP headquarters sa Camp Crame, hiwalay kay Feli at inilagay sa isang malamig na interrogation room. Tiningnan siya ni Major Morales. Jose Cruz, natagpuan ang bangkay ng dati mong asawang si Elena Reyes sa isang bukid sa Tanay. Kilala mo ba ang isang Felicidad Santos? Sumimangot si Joey at itinaas ang kanyang mga kamay. Hindi ko po kilala kung sino yang Felicidad Santos na yan. Pagkatapos naming maghiwalay ni Lenny, para na kaming estranghero, at hindi po ako kailanman nakapunta sa Tanay. Napangisi si Major Morales
at maingat na inilapag ang isang file sa mesa. Ang kasinungalingan ni Joey ay perpektong tugma sa unang kasinungalingan ni Feli na nagsabing hindi rin niya kilala ang ex-asawa ni Elena. Parang nag-usap kayo ah. Pareho ang sinasabi ninyo. Kung ganoon, ano itong record na nagpapakitang pagkatapos mawala ni Elena noong Enero 2005? 5 beses kang tumawag sa isang taong sinasabi mong hindi mo kilala. Inilapit ni Major Morales ang call logs sa mukha ni Joey. Nagsimulang manginig ang labi ni Joey at sa loob ng 15 segundo, nakatitig lang siya sa mga numero. Siya po ang unang tumawag sa akin. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko. Nagulat lang po ako nang sabihin niyang nawawala si Lenny, kaya nangamusta lang ako. Nang mag-imbento si Joey ng pangalawang kasinungalingan, ngumiti si Major Morales at inilapag ang isa pang dokumento. Jose Cruz, noong gabi ng huling bahagi ng Enero 2005, ang cellphone mo ay kumonekta sa isang cell tower sa Tanay Rizal, hindi sa Quezon City. Siyentipikong pinatutunayan ng cell site records na pumunta ka sa bukid na iyon noong gabing iyon. Sa matinding ebidensya ni Major Morales, hindi na nakapagsalita si Joey. Nagsimula sa parehong kasinungalingan ang dalawang suspek, ngunit dahil sa pressure, gumawa sila ng magkaibang pangalawang kasinungalingan na lalong nagdiin sa kanila. Pumasok ang isang investigador at bumulong kay Major Morales. Major, dumating na po ang resulta mula sa crime lab. Binasa ni Major Morales ang resulta at tiningnan si Joey. Jose Cruz, akala mo siguro malulusutan mo kami, pero nahanap ng siyensya ang perpektong sagot. Sa duct tape na ginamit sa pagbalot sa bangkay ni Elena, 2 fingerprint ang malinaw na nakuha. Agad na namutla si Joey. Katatapos lang ikumpara ng team sa fingerprint mo at perpektong tugma sa iyong kanang hinlalaki at hintuturo. Maging ang DNA mula sa pawis mo ay na-preserve sa loob ng 15 taon. Hinampas ni Major Morales ang mesa. Sinasabi mong hindi ka pumunta sa Tanay. Pero bakit naroon ang fingerprint mo sa duct tape na ginamit sa pagbalot sa bangkay ni Elena? Nakanganga si Joey. Hindi makapagsalita at nakatitig lang sa kawalan sa loob ng mahigit 10 minuto. Ito ang perpekto at nakamamatay na ebidensya na si Joey mismo ang kasama sa paglilibing kay Elena. Iniwan ni Major Morales si Joey at nagtungo sa kabilang silid kung nasaan si Feli. Ipinakita niya kay Feli ang resulta ng fingerprint. Ginang Santos, ang fingerprint at DNA ng ex-asawang si Joey Cruz ay natagpuan sa duct tape na ginamit sa paglilibing. Sabi ni Joey, hindi raw siya nakatapak sa Tanay. Paano mo ipapaliwanag ang fingerprint na ito na nakuha sa bakuran mo? Nang marinig ito ni Feli, napabuntong hininga siya ng malalim at yumuko. Ang pader ng kasinungalingan na pilit niyang itinayo ay gumuho na. Samantala, galit na nagtatype si Miguel de Leon sa kanyang laptop at ipinapadala ang kanyang investigative report. Si Elena Reyes ay hindi kusang tumakas, dala ang 50 milyon. Siya ay brutal na pinaslang sa mismong unang gabi na nagtago siya sa bahay ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang artikulo ni Miguel ay agad na naging top trending topic na nagdulot ng malawakang galit mula sa publiko. Dahil sa pressure ng publiko, tumawag ang prosecutor's office sa task force. Major, kailangan nating makuha ang isang tiyak na pag-amin na magdidiin sa kanilang dalawa bilang co-conspirators sa pagpatay. Dala ang mabigat na responsibilidad. Isinulat ni Major Morales sa whiteboard ang mga salitang nawawalang 2 milyon at lihim na relasyon. Ang pinakamalupit at pinakamatinding huling interogasyon, nawawasak sa 15 taong katahimikan ng mga salarin, ay magsisimula na. Nagpa siya ang Joint Task Force na gamitin ang isang split parallel interrogation strategy. Sabay-sabay na iimbestigahan sina Feli at Joey sa magkahiwalay na silid. Si Major Dante Morales ang hahawak kay Feli at si Investigator Han Jae Min, pangalan mula sa source, papalitan natin ng Investigator Rico Mendoza
ang hahawak kay Joey. Sa isang command center sa pagitan ng dalawang silid, sinusubaybayan nila ang mga pahayag sa real time. Pumasok si Major Morales sa silid ni Feli at inilapag ang resulta ng fingerprint. Ginang Santos. Ang fingerprint at DNA ni Joey Cruz ay natagpuan sa duct tape, sabi ni Joey. Hindi raw siya pumunta sa Tanay. Paano mo ipapaliwanag ito? Tahimik si Feli sa loob ng 30 segundo. Pagkatapos, gumawa siya ng pangatlong kasinungalingan. Totoo pong pumunta si Joey sa bahay, pero pagkatapos na mamatay ni Lenny dahil sa pagbagsak, natakot po ako, kaya humingi ako ng tulong sa kanya. Tumulong lang po siyang ilibing ang bangkay. Nang marinig ito sa command center, agad na hinampas ni Investigator Mendoza ang mesa ni Joey. Joey! Umamin na si Feli sa kabilang silid na tinawagan kanya para magpatulong ilibing ang bangkay. Kaya ka pumunta sa Tanay. Ang mukha ni Joey ay unang beses na nagpakita ng pagbabago. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw. Kahit anong kabaliwan pa ang sabihin ni Feli sa kabilang silid, hindi ako pumatay ng tao. Samantala, inilabas ni Major Morales ang kanyang huling baraha, Ginang Santos. Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Joey Cruz? Talaga bang hindi kayo magkakilala? Ilang beses ko po bang sasabihin, kilala ko lang siya bilang ex-asawa ng kaibigan ko. Inilabas ni Major Morales ang mga call logs mula pa noong 2002 hanggang 2004. Mula 2002, sa loob ng 2 taon, daan-daang beses kang tumawag sa numero ni Joey, karaniwan tuwing gabi, at tumatagal ng 20 hanggang 20 minuto. Ganyan ba ang usapan ng magkakilala lang? Hindi makasagot si Feli at nanginginig ang kanyang mga daliri. Sa kabilang silid, ipinakita rin ni Investigator Mendoza kay Joey ang parehong call logs. Namutla si Joey at umiwas ng tingin. Tawagin niyo ang abogado ko. Hindi ako magsasalita hanggat wala siya. Inilabas ng team ang kanilang pinakamatinding alas. Binasa ni Major Morales ang mga record ng annulment case ni Elena sa isinumite niyang affidavit sa korte noong 2000. Sinabi ni Elena na ang kanyang asawa ay may kinakasamang ibang babae sa loob ng maraming taon. Ginang Santos. Ang babaeng yon na sumira sa pamilya ng kaibigan mo. Ikaw ba yon? Hindi makatingin si Feli. Bumulong si Major Morales gamit ang prisoner's dilemma tactic. Kung aamin ka ngayon, may pagkakataon kang gumaan ang sentensya mo. Pero kung magmamatigas ka at maunang magsalita si Joey, ikaw ang sasalo sa lahat ng kasalanan. Ganoon din ang ginawa ni Investigator Mendoza kay Joey. Ang 15 taong alyansa ng dalawang salarin ay nagsimula ng magkalamat. Nagtanong si Joey sa pamamagitan ng kanyang abogado habang sinusubukan ni Joey na makipagnegosasyon. Sa silid ni Feli, tuluyan ng gumuho ang kanyang depensa. Tinitigan siya ni Major Morales at nagtanong, si Elena ay buong pusong nagtiwala sa iyo bilang kanyang 30 taong matalik na kaibigan. Pero ikaw pala ang kabit ng kanyang asawa. Alam ba niya yon? Sa wakas, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Feli. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at humagulgol. Nalaman niya ang lahat noong gabing iyon. Ang isang pangungusap na ito ang nagpabago sa buong takbo ng kaso. 3 silang nandoon noong gabing iyon, si Elena, si Feli, at ang kanyang kabit na si Joey, at nasaksihan ni Elena ang kanilang pagtataksil. Kumpirmadong 3 sila sa bahay noong gabing iyon. Sabi ni Major Morales sa kanyang team, ngayon, alamin natin kung ano ang nangyari. Ipagpaliban natin ang huling interogasyon hanggang bukas. Ang takot na mararamdaman niya ngayong gabi ang wawasak sa kanyang natitirang katinuan. Kinaumagahan, pumasok si Major Morales sa interrogation room. Ibang-iba na ang itsura ni Feli. Bago pa man makaupo si Major Morales, nagsalita na si Feli. Major, sasabihin ko na po ang lahat. Kami ni Joey ay may lihim na relasyon mula pa noong 1997
noong kasal pa sila ni Lenny. Hindi niya alam na ako, ang 30 taon niyang matalik na kaibigan, ang sumira sa pamilya niya. Kaya sa akin siya laging naglalabas ng sama ng loob. Alam ko ang lahat, mula sa pag-utang niya hanggang sa pagnakaw niya sa paluwagan. Ako ang nagsabi sa kanya na sa bahay ko sa Tanay magtago dahil walang makakahanap sa kanya doon. Ako ang nag-udyok sa kanya. Lahat ba? Yan ay sinabi mo kay Joey Cruz? Opo. Lahat ng sitwasyon ni Lenny, sinabi ko sa kanya. Kaya noong gabing iyon, dumating si Elena dala ang 12 milyon? Opo. Dumating siyang pagod na pagod. Pinatulog ko siya sa kwarto at balak ko siyang itago. Hindi ko tinawagan si Joey dahil natutulog si Lenny sa kabilang kwarto. Pero kinagabihan, bigla na lang siyang dumating. Narinig niya ang tsismis sa Divisoria at alam niyang sa akin lang pupunta si Lenny. Pumasok siya sa likod bahay na parang sanay na sanay. Sa gulat ko, kinausap ko siya ng impormal. Lumabas si Lenny mula sa kwarto at nakita kami. Magkakilala pala kayo ng ganito? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Doon niya naintindihan ang lahat. Sumigaw siya at kinuha ang maleta. Aalis na ako dito, sigaw niya. Kung aalis siya at mahuhuli ng pulis, malalaman ng lahat ang pagtulong ko sa kanya, ang relasyon namin ni Joey, at mawawala ang 2 milyon na sanay magliligtas sa bahay ko. Kaya nang hahawakan na niya ang pinto. Hindi ko na alam ang ginawa ko, kinuha ko ang tubo sa kusina at pinukpok siya sa likod ng ulo. Hindi ko po planong patayin siya. Pagbagsak ni Elena, lumapit si Joey, sinuri ang pulso niya, at sinabing, "Tapos na!" Si Joey ang naghukay sa bakuran. Binalot niya ang bangkay sa plastik, itinali ng duct tape, at inihagis sa hukay. Binuhusan niya ito ng semento, at nang matuyo, ipinatong niya ang kulungan ng aso. Ang 12 milyong piso ay pinaghatian namin, 6 milyon bawat isa. Siya rin ang naglinis ng apartment ni Lenny para magmukhang planado ang pagtakas. Ang huling kondisyon niya ay hindi na kami magkikita o mag-uusap kailanman. Sa takot na makulong, sinunod ko yon sa loob ng 15 taon. Ginang Santos, sa loob ng 15 taon, araw-araw mong pinapakain ang aso mo sa tabi ng libingan ng iyong 30 matalik na kaibigan. Hindi mo ba siya naisip kahit minsan? Yumuko lang si Feli. Ang buong pag-amin ay na-record na. Sa kabilang silid, ipinakita ni Investigator Mendoza kay Joey ang transcript. Joey, umamin na si Feli sa lahat at ikaw ang itinuturong utak sa pagtatago ng bangkay. Sa wakas, nagsalita si Joey. May mga bahagi sa sinabi niya na hindi totoo. Ngayon, ako naman ang magkukuwento. Ang utak ng 15 taong krimen ay nagsimula ng umamin. Noong Oktubre 2020, sa Regional Trial Court, binasa ng piskal ang sakdal. Ang akusadong si Felicidad Santos ay ginamit ang tiwala ng biktima para akitin ito sa kanyang bahay at pinaslang. Ang akusadong si Jose Cruz, alam na may daladalang malaking pera ang biktima, ay kusa ring pumunta sa lugar ng krimen. Siya ang nanguna sa organisadong pagtatago ng bangkay sa loob ng 15 taon. Kaya't sila ay dapat hatulan bilang co-conspirators sa krimen ng murder at concealing a body. Tumayo ang abogado ni Joey. Your Honor, nasa crime scene nga po ang kliyente ko, pero hindi siya ang pumatay. Sumigaw si Aling Susan mula sa gallery. Ang asawa niya, duguan, pero naghukay agad siya ng libingan? Hindi ba't murder yon? Pinaghatian nila ang pera namin. Ibinaba ng hukom ang hatol. Si Felicidad Santos ay napatunayang guilty sa murder at concealing a body at hinahatulan ng 20 taong pagkakakulong. Para kay Jose Cruz, kulang ang ebidensya na siya ay direktang kasama sa pagpatay, kaya't ang kaso laban sa kanya ay ibinababa mula sa murder co-conspirator tungo sa accessory to murder at kasama ang concealing a body, hinahatulan siya ng 2 taong pagkakakulong. Sa hatol na iyon, ang 15 taong alyansa ng 2 salarin ay tuluyan ng nawasak. Sinabi ng hukom,
Ginamit ninyo ang 30 taong pagkakaibigan bilang sandata ng pagtataksil. Ang ginawa ninyong lugar ng kamatayan, ang tanging kanlungan ng biktima ay isang malaking krimen laban sa tiwala ng tao. Umapela si Feli, ngunit ibinasura ito, habang si Joey ay hindi na umapela. Noong Mayo 2021, 16 na taon matapos siyang mawala, ang mga labi ni Elena ay inilipat mula sa malamig na lupa ng Tanay patungo sa isang sementeryo sa Maynila. Dahil wala siyang pamilya, ituturing sana siyang unclaimed ng lokal na pamahalaan. Ngunit si Aling Susan, gamit ang sariling pera, ay bumili ng isang maliit na kabaong at tinawagan ang 12 na natitirang negosyante mula sa Divisoria. Kinamuhian natin siya bilang magnanakaw sa loob ng 15 taon. Pero isipin nyo, pinatay pala siya at inilibing sa ilalim ng kulungan ng aso. Hindi ko kayang basta na lang siyang iwan. Sa sementeryo, naglagay si Aling Susan ng isang lumang litrato ni Elena sa isang maliit na altar. Lenny, gaano ka kaya natakot at nalungkot habang bitbit mo ang maletang yan papuntang Tanay? Ang saksakin ka sa likod ng kaibigang pinagkatiwalaan mo. Hindi ko kayang isipin ang sakit. Hinaplos ni Aling Susan ang litrato habang tumutulo ang kanyang mga luha. Lenny, wala nang maniningil sa'yo? Wala nang manloloko sa'yo? Magpahinga ka na! Habang nag-aalay ng alak ang iba, tahimik na nakatingin sa langit si Aling Susan. Inilathala ni Miguel de Leon ang buong kwento, na hindi lamang tumalakay sa krimen, kundi pati na rin sa mga butas ng sistema ng Pilipinas. Ang mga paluwagan, kahit milyon-milyon ang umiikot na pera, ay nakasalalay lamang sa tiwala at walang anumang regulasyon. Ang pulisya, sa sandaling inuri ang kaso bilang estafa, ay mekanikal na itinigil ang lahat ng proseso para hanapin ang isang missing person. Sinabi ni Miguel sa isang panayam. Sa loob ng 15 taon, isang taong walang anumang medical, financial o communication record ay itinuring lamang bilang isang financial criminal. Ang ganitong mekanikal na sistema na lumilikha ng mga hindi nakikitang biktima ay dapat baguhin. Ang artikulo ay nagdulot ng malawakang debate at nag-udyok sa mga mambabatas na talakayin ang paglikha ng isang batas para sa mga informal savings and credit associations. Naglabas din ng bagong memorandum ang PNP. Mula ngayon, kahit na ang isang kaso ay inuri bilang kusang pagtatago dahil sa problema sa pera, kung matagal na walang anumang life science sa sistema ng gobyerno, dapat itong ituring na posibleng violent crime at muling buksan para sa masusing investigasyon. Ito ay isang maliit na hakbang ng PNP upang maiwasan ang pagkakaroon ng isa pang nang mabasa ng retiradong si Detective Aguilar ang artikulo, naalala niya ang file na isinilid niya sa ilalim ng cabinet at napuno ng pagsisisi. Kung tiningnan ko lang ng maayos ang call logs ni Feli, lahat ng sagot ay naroon na pala. Pinuntahan niya si Aling Susan. Ginang, 15 taon na ang nakalipas. Binaliwala ko po ang inyong pakiusap na hanapin ang tao. Kung tiningnan ko lang sana ang mga tawag ni Feli, hindi sana nanatili si Elena sa malamig na lupa ng ganoon katagal. Hindi sumagot si Aling Susan. Sir, kahit magsisi ka pa ngayon, maibabalik mo ba si Lenny? Maibabalik mo ba ang 50 milyong pisong nawala sa amin? Umalis si Aguilar dala ang bigat ng kanyang pagkukulang. Walang anumang alaala. Para kay Elena, sa Divisoria, ngunit tuwing bago magpasko, mag-isang nag-iiwan si Aling Susan ng isang pumpo ng bulaklak sa isang lumang poste. Lola, bakit po kayo nag-iiwan ng bulaklak diyan tuwing Pasko? Tanong ng isang batang tindero. May isang tao lang na dati naming kasamang kumain dito. Isang kaawa-awang tao. Ngumiti ng mapait si Aling Susan. Ang halos 40 milyong pisong ninakaw ni Elena ay naubos sa pagbabayad sa mga loan shark at hindi na nabawi. Ang huling 12 milyong piso na dala niya ay napunta sa pagbabayad ng utang ni Feli at ni Joey.
Ang 50 milyong pisong pagkalugi ay nanatiling pasanin ng 70 negosyante. Ang bukid ni Feli ay na-foreclose at naibenta. Ipinagiba ng bagong may-ari ang lugar kung saan nakatayo ang kulungan ng aso. Isang bakanting hukay na lamang ang natira, na tinabunan nila ng bagong damo. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang malupit na tanong. Paano kung sa istasyon ng pulis kumatok si Elena noong gabing iyon, hindi sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan? Paano kung hindi si Feli ang kabit na sumira sa kanyang pagsasama? O kung hindi nagpadala sa kasakiman si Joey? Buhay pa kaya si Elena? Sa loob ng 15 taon, hindi siya natagpuan. Inakala ng lahat na nagpapakasasa siya sa ibang bansa. Ngunit hindi pala siya nakaalis. Sa likod ng isang 30 taong pagkakaibigan ay nagtatago ang pinakamaruming pagtataksil na kinasasangkutan ng isang lalaki at ng pera. Isang hindi makontrol na kasakiman nang nagtulak sa isang ordinaryong negosyante na maging magnanakaw, at isang mas malalim na pagtataksil ang tuluyang naglibing sa kanya sa ilalim ng isang kulungan ng aso. Walang naghanap, lahat ay nakalimot, at sa dulo ng 15 taong katahimikan, tanging ang bagsik ng ulan mula sa langit ang nagbalik ng kanyang pangalan sa mundo. Ang 15 taong katahimikan ay hindi kayang itago ang bigat ng katotohanan magpakailanman. Naway matagpuan na niya ang kapayapaan na ipinagkait sa kanya. Ang isang taus-pusong alaala ng isang kaibigan na hindi sumuko ang siyang naging pinakamalakas na liwanag na naglabas sa katotohanang nakalibing sa dilim. Kung nakinig kayo hanggang sa dulo ng kwento, mag-iwan sana kayo ng isang mensahe ng pakikiramay para kay Elena Reyes. Ang kabutihang ipinapakita sa kapwa ay tiyak na magbabalik sa inyo at sa inyong mga anak ng libu-libong biyaya.